Good day everyone. Ngayon ay pag-aaralan natin ang sinking fund method ng depreciation. Ano nga ba ang kaibahan ng sinking fund approach? Dito may fixed amount na tinatabi every year na tinatawag nating annual deposit. Ang deposit nito ay may interest na lumalaki. Ang fund ay tumataas hanggang makuha na ang total depreciation na kailangan. At iba ito sa straight line o swidey methods. Ang method nito ay ginagamit kapag ang kumpanya ay may planong replacement para sa kanilang assets. Kapag mahal na mahal ang assets na bibilhin at kung kailangan na may future savings na handa para sa replacement. Bago tayo magpatuloy, ating bigyang kahulugan ng mga importanteng terms. FCs ang first cost, ito ang halagang ibinayad ng bilhin ang asset. SVs ang salvage value, ito ang natitirang halaga ng item pagkatapos ng useful life. N is ang useful life, ito ang ilang taon na magagamit ang asset. I is ang interest rate, ito naman ang annual interest na makukuha ng sinking fund. A is annual deposit, ito ang fixed amount na isinisave kada taon. D sub T is ang accumulated fund, ang kabuuang pera na naipon pagkatapos ng ilang taon. BB sub T is ang book value, ito ang natitirang halaga ng asset pagkatapos ng ilang taon. Key formulas. Ngayon nating tingnan ang mga key formulas na ginagamit o na nating gagamitin. Para sa annual deposit, is equals to FC minus SV divided by the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 divided by I. At para sa accumulated fund after years, is D sub T is equals A times the quantity of 1 plus I raised to T minus 1 divided by I. At para sa book value, is B sub T equals FC minus D sub T. Example scenario, magkakaroon tayo ng halimbawa para mas maunawaan natin. Isang kumpanya ang bumili ng factory machine na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Ang salvage value ay 50,000 pesos. Ang useful life is 8 years. Interest rate is 6% per year. We are asked to find the annual sinking fund deposit and ang book value pagkatapos ng ilang taon at ang accumulated sinking fund pagkatapos ng 5 years. Una, ating kalkulahin ang annual deposit. So, given nga FC is equals 800,000, SV is equals 50,000, N equals 8 years, and I equals 0.06. Una, kukunin natin ang sinking fund factor. 1.06 raised to 8 minus 1 divided by 0.06 equals 9.8967. Pagkatapos, kalkulahin natin si A. A is equals 800,000 minus 50,000 divided by 9.8967. A equals 750,000 divided by 9.67. A is approximately 75,763 pesos and 40 centavos. Kaya ang annual deposit ay 75,763 pesos and 40 centavos. Ngayon, kalkulahin natin ang accumulated fund pagkatapos ng 5 years. Gagamitin natin ang formulang D sub 5 equals A times the quantity of 1.06 raised to 5 minus 1 divided by 0.06. 1.06 raised to 5 equals 1.3382 and 1.3382 minus 1 divided by 0.06 equals 5.6367. D sub 5 equals 75,763.40 times 5.6367. D sub 5 is approximately 426,905 pesos and 30 centavos. Kaya pagkatapos ng 5 years, naipon na ang 426,905 pesos and 30 centavos. Huling hakbang, kalkulahin natin ang book value pagkatapos ng 5 years. Gagamitin natin ang simpleng formula. Gamit ang BV sub 5 equals FC minus D sub 5.
BB sub 5 equals 800,000 minus 426,905.30. BB sub 5 equals 373,094 pesos and 70 centavos. Kaya ang book value ng machine pagkatapos ng 5 years ay 373,094 pesos and 70 centavos. Upang ibuod ang ating mga results, ang annual deposits is meron tayong 75,763 pesos and 40 centavos. And for accumulated fund for 5 years is 426,905 pesos and 30 centavos. For the book value for 5 years is 373,994 pesos and 70 centavos. Analogy lang. Para mas madaling maunawaan, isipin ang sinking fund method na parang pag-iipon para sa bagong cellphone. Bawat buwan o bawat taon, nagtatabi ka ng certain amount na may interest hanggang sa makakuha ka ng sapat na pera para makabili ng replacement kapag kailangan na. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay maunawaan ninyo ang sinking fund method. Thank you.